Hi everyone! Welcome back to my channel. So it will be my first time reviewing here on my YouTube channel as well as on my blog. So this review is gonna be like a parang face-off. Parehas naman sila ng klase ng product. So I thought of yun, pag-anuhin ko na lang sila, pag-isahin ko na lang yung review nilang dalawa. So here I am showing you the products that I will be reviewing. The one from the left is from Sansan and the one from the right is from Daiso. So here is the packaging and here is the softness of the product. So I will first try the beauty sponge from Daiso. Gagamitin ko siya dito sa right side of my face. And then yung Sansan naman on left side of my face. So gagamit muna tayo ng liquid foundation. So para makita natin kung paano siya magbe-blend sa product and sa ating skin. This is already damp. Binasa ko na siya. So I will be using my Revlon Colorstay Liquid Foundation. So, nilagay ko na siya dito sa sponge. And let's see kung magbe-blend well siya. Ang ganda ah. Wow! Ito na yung first layer niya. And I would say that ang ganda ng finish. Very flawless. So, I will add another layer para makita natin kung maganda pa rin siyang mag-blend. Kahit na, kumbaga parang patong-patong yung product. Maganda pa rin siya. I really like it. Ang ganda pa rin nung pagkaka-apply nung foundation. Let's test naman the one from Sansan. The same product din yung gagamitin ko. Let's apply it. Medyo matigas siya. Matigas niya. Tigas na? Tigas siya. Masakit siya pag tumatama sa cheekbones. And parang mas madami pa yung product na napupunta dito sa sponge kesa sa mukha ko. Parang nasipsip na lahat ng sponge. Parang nawi-wear off niya ng talaga yung foundation. Ewan ko kung kita siya sa camera, pero yung in-apply ko dito, ang ganda ng finish eh. Yung dito parang medyo parang natatanggal. Second layer na tong ina-apply ko. And masakit siya talaga pag tumatama siya sa face. Especially sa cheekbones. Masakit. Finish is just the same. Maganda naman parehas. Yun nga lang yung sa Sansan, parang nawe-wear off niya yung foundation habang ina-apply mo siya. Now, let's try it naman sa cream-based product. So, I will be using my Sansan Concealer. Dito, ilalagay ko siya sa aking under eye. So, dito makikita natin, since thicker yung consistency nung cream, so makikita natin talaga kung alin ang mas magandang mag-blend.
madali siyang i-apply. Patulis yung kanyang edge. So, madali na ma-reach yung sulok nung ating under eye here. So, hindi ako nahirapan doon. And yung pagbe-blend din, madali lang. And maganda din yung pinaka-finish niya. So, now let's try the one from Sansan. So, I will use the same product, yung Sansan Concealer. And ilalagay ko na siya sa... So, ayan. As you can see, ang hirap niyang ma-reach. Ang hirap ma-reach yung sulok. Humaharang siya. So, once na, kung kunyari ito yung face ko, ito, hindi ko siya maganyan kasi humaharang to. So, let's see. Hindi siya talaga maabot. Oh my. Nagbuo na siya. Oh no. Oh no. Oh no. Gosh. Nagbuo na yung concealer. I don't know if you can see it. Ayan o. Nag-ano na siya. Nag-cake na siya. Hindi pa man siya nilalagyan ng powder. Nag-cake na siya. Hanggang dyan lang yung kaya niyang i-reach. So, kung makikita niyo, may empty space doon sa aking under eye. Packaging-wise, okay silang parehas sa akin. Ang nagustuhan ko sa Daiso is that yung plastic container niya, you can still use it for storage. Pwede mo pa rin siyang ilagay dito. Diba? Habang hindi mo siya ginagamit. Yan, pwede mo siya ilagay ulit dyan. While yung sa Sansan naman, it's just a plastic. Pero ang nagustuhan ko sa kanya is that it has the information at the back. Actually, hindi. May kasama, ano pala to? Nasa karton siya. So, it says here that Sansan Blending Sponge is the ultimate makeup sponge applicator. It will leave you with a finish that is flawless as if done by a professional. Pati yung features niya, and then yung usage niya naman, Pat Sansan Blending Sponge against your face when applying makeup, blah 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 blah. So, meron siyang information. So, if you are a beginner sa paggamit ng makeup sponge, I would say that it is a very good guide. Kasi you'll have, kumbaga, you'll have an overview of the product that you're gonna use. While dito, kung hindi ka familiar sa blending sponge or sa makeup sponge, hindi mo alam kung paano mo siya gagamitin, di ba? For the softness of the product, mas nagustuhan ko itong the one from Daiso kasi it's really, really soft. See? Compared to this one, sobrang hard niya. As in, ayan o. Ang tigas-tigas niya. Oops, may lumabas pang water. Sa texture niya, I would say na parang yung pinaka-pagka-pino nung sponge, parehas lang sila. Although parang mas pino ng konti yung sa Daiso. Pero sa pagka-dense niya, mas dense to kasi sobrang tigas niya. As in, ang tigas niya, sa sobrang tigas niya, masakit na siyang i-apply sa mukha. Application naman, sobrang mas maganda yung sa Daiso kasi it's really, really soft. Maano siya, yung masarap siyang gamitin sa mukha. As in, syempre, mukha yan, gusto natin malambot, diba? Tsaka yun nga, yung hard to reach area, talagang na, because of its shape, talagang nare-reach niya. Especially here sa under eye, dito sa side of the nose, madaling-madali niyang maabot. Unlike this one, dahil sa curve shape niya na yan, tumatama siya. So, hindi mo na maabot. Parang talaga kulang yung pagka-pointed niya. Kung slimmer siguro dito and medyo pointed pa siya here, yon medyo mas
maaabot niya. I think, mas maaabot niya yung under eye area and this part right here. Yung, kaso, pag in-apply mo siya sa mukha mo, ano siya talaga, matigas siya talaga, kaya masakit. Masakit siya, lalo dito sa may cheekbones. Ang sakit niya pag pinag-blend mo, kapag pinang-blend mo siya. And yun, sa nakita nyo kanina, nung ginamit ko siya sa cream concealer, tawag dito, nag-cake, imbis na ma-blend niya, na-drag niya, kasi nga sa sobrang tigas niya. At saka, tumatama kasi to itong curve na to. Kita nyo naman, ay, kung ako papipiliin, mas gugustuhin kong bilhin na lang yung 88 pesos kesa sa 70 pesos. Okay na sa akin kahit hindi ako makatipid ng 18 pesos. Basta lang makagamit ako ng mas maayos na product. I mean, 18 pesos, okay na yun. Okay na yun na idagdag mo basta sa quality ng product na makukuha mo. And, ang ganda nito, I think I have to stock up on this. Mag-hoard talaga ako nito kapag napunta ulit ako sa Daiso. Kasi, comparable siya sa finish nung ginagamit kong sponge from Real Techniques, yung Miracle Complexion Sponge. Actually, mas nagustuhan ko pa nga siya Kasi ang problema naman kasi dun sa Real Technique, masyado siyang lumambot na after ng ilang use. So, let's see kung ito, kung magiging ganun din siya. For these two products, my vote will be for the Daiso. Try nyo na siya guys, as in worth it talaga. Very affordable, 88 pesos. Saan kayo makakakita ng product or ng makeup sponge na 88 pesos. Even yung mga dupes ng Beauty Blender, nasa 100 to 150 pesos siya. And you can buy it online pa. Samantalang ito, you can buy it at any Daiso or any Daiso store near you. So, kung ako sa inyo, grab na kayo and mag-hoard na kayo. Total mura lang naman siya. Mag-stock na kayo nito kasi I don't know if kung hanggang kailan siya meron sa Daiso. So, that's it guys for my review. I hope nakatulong sa inyo. Comment down below kung na-try nyo na tong parehong products na to, kung anong experience nyo dito. Mag-share tayo. So, this review is also going to be on my vlog. So, ilalagay ko yung link sa description box. Please do check it out. Maglalagay ako doon ng mga pictures and yung detailed comparison ng dalawang product. Thank you again for watching guys. Please thumbs up this video if it has been helpful to you, and please subscribe to my channel if you haven't yet. So, till my next video. Bye!